Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ipinikit ko ang aking mga mata nang marinig ang kaguluhang nangyayari sa loob ng selda. Hayan, nagtatagisan na naman ng lakas at galing sa bakbakan ang dalawa sa tinaguriang bagsik sa aming kinaroroonan na bilangguan. Kanya-kanya sa pag-iwas ang ilan sa mga kakosa namin sa loob. Ito ay sa kadahilan ng karamihan sa mga kababaihang kasama namin sa kulungan ay nagpaplano ng tumakas. Ako man at si Tala na siyang naging malapit sa buong panahong na natili ako sa Women's Correctional ay balak ding tumakas. Hindi nga lang sa paraang katulad ng ginagawa ng matatapangan loob. Sasamantalahin lang namin ang pagkakataon habang abala pa sila. Oo nga pala, ako si Rian, 37 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 25 years old pa lamang. 12 taon na ang nakararaan. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, hayaan niyo akong simulan ito sa mga panahong nasa kasagsagan kami ng pagpaplano para makatakas. Rian, halika na! Papunta na ang mga pulis! May mga dalang baril! Nakahanda na bang dadaanan natin? Oo, ayos na. Nagawan ko na ng paraan. Halika na, bago pa nila mapansin ang pag-alis natin. Mabilisan lang. Oo, akala ko ba mabilisan lang tayo. Bakit nakatulala ka dyan? Iniisip ko lang kung anong magiging buhay natin sa labas pagkatapos nito. Hindi lang tayo basta mga kriminal, Rian. Mga pugante na tayo. Alam ko naman yun pero ayokong mamatay sa lugar na ito, Tala. Alam ng Diyos na wala akong kasalanan, pero tignan mo, ako pang nagbayad sa krimen ng ibang tao. Hindi naging madali ang buhay ko noon sa labas. Isa lang akong simpleng mamamayan. Tumulong lang ako sa taong minsan ay nakita kong ninakawan ng malaking halaga. Kaagad kong hinabol, nakipag-agawan sa bag na may lamang pera. Ngunit may traidor na kasamang snatcher. Sinaksak siya at inagaw ang bag. Nang dumating ang mga pulis, sa akin pinaako ang pagsaksak sa lalaki. Namatay siya sa mismong harapan ko. Galit na galit ang pamilya at nagsampa ng kaso laban sa akin. Wala akong nagawa ng ikulong nila ako. Huli na nang malaman kong mga sindikato pala ang may-ari ng bag na yon at napaglaruan ako. Inabot din ako ng 3 taon bago napagpasyahang tumakas kasama si Tala. Rian, halika na! Oo, sige. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalayo sa akin, ha? Oo naman, hindi ako papayag na maiwan dito. Nakipagbungguan din kami sa mga kapwa namin preso na noon ay abala sa pakikipagbakbakan sa mga pulis at ilan pang jail guard na inaawat ang mga kasamahan namin. Kahit mga babae kami dito sa loob, wala kaming ipinagkaiba sa mga preso na puro lalaki naman ang nakakulong. Mas barumbado at tarantado pa. Asal hayop ika nga. Sa bagay, bawal ang mahina dito sa bilangguan Kailangan patatagan ng loob. Kailangan matapang. Yun ang natutunan ko nung mga panahong kinailangan kong magpakatatag. Kaya nga noong nakahanap na kami ng pagkakataon na makawala, halos hindi na kami tumigil sa pagtakbo. Napapayuko pa kami kapag may naririnig kaming putok ng baril. Mauna ka na, Tala. Sige, pero wag mong kalilimutan, ha? Pagdating mo sa may kakahuyan, lalapitan mo ang nag-iisang puno ng balete. May basket doon na may nakalagay na mga damit at pera. Bilisan mo ang pagbibihis, ha? Oo, sige. Tatandaan ko. Maghihintay ako sa'yo sa may bakod. May hinanda na akong hagdan doon, kaya wag kang matatakot. Kaya natin to. Makakalaya din tayo. Kumaripas na nga kami ng takbo hanggang sa marating ko na ang malaking puno ng balete. Nauna na sa akin si Tala pero alam kong hihintayin niya ako sa tagpuan. Nagmadali ako sa pagbibihis. Nanginginig na sinuot ko ang maong pants at rubber shoes. May baseball cap din na kulay blue at hooded jacket na kulay itim. May nakita rin akong pera na nagkakahalagang 5,000. Alam ko kung kanino ito galing. Kina tatay. Hindi naman sa kinukonsinti nila ako, Miss Winnie. Napagtanto kasi namin na walang patutunguhan ang kaso ko dahil binabayaran ng lahat ng mga may kinalaman. Ang totoo niyan, naging mabuti ako sa loob ng bilangguan. Umaasa ako na mabibigyan ng parol, pero naging malupit ang tadhana Kaya ngayon, hindi nila ako masisisi kung suwayin ko man ang batas sa kauna-unahang pagkakataon.
Ano, ready ka na? Kailangan kapag nakalampas na tayo sa bakod na yan, tumakbo ka ng mabilis ha? Hindi ka na pwedeng lumingon. Kapag ginawa mo yun, maaabutan nila tayo. Oo naman, gagawin ko ang lahat para makatakas. Hindi ako papayag na basta na lang nilang gawing miserable ang buhay ko. Nang dahil sa mga pesting sindikato na yan, nasira ang buhay ko. Pareho naman tayo Kaya nga nang sabihin ko kina tatay ang plano ko, hindi man lang nila ako pinigilan. Kita mo naman, suportado nila tayo. Huwag nga lang tayo magpapahuli at masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Saan naman tayo pupunta pagkatapos nito? Bahala na, basta ang mahalaga makalayo na tayo. O paano, halika na. Oo, tara. Tinakbo namin at inakyat ang sementadong pader. Hindi dapat kami makakalabas ng basta-basta pero sira na kasi ang barbed wire na nakaharang doon. Bago pa man namin marinig ang mga putok ng baril, nakatalo na kami sa kabilang bakod. Sumunod man sa amin ang ilan sa mga pulis, hindi na nila kami mahahabol pa. Nakaabang na pala sa kabila ang isang owner-type jeepney na paliwanag sa akin ni Tala pagmamayari raw ng ninong niya. Naghihintay na ang kuya niya na ayon sa aking kaibigan ay ihahatid lang daw kami sa sakayan papuntang probinsya. Kami na raw ang bahala saan man kami magpunta. Hindi naman kami mahihirapan na bumiyahe dahil may pera naman kami. Sinadya ng mga magulang ni Tala na magbenta ng alaga nilang kalabaw para may magamit kami. Sa tingin mo ba, hindi na tayo aabutan ng pulis o mahanap pa sa pupuntahan natin? Huwag kang mag-alala, hindi na nila tayo aabutan. Hindi naman nila alam saan tayo sumakay Lalong hindi nila maiisipang hanapin tayo sa kung saang-saang probinsya dahil ang una naman nilang pagtatanungan ay yung mga kamag-anak natin. Sa bagay, sabi nga ng tatay ko, planado na nilang lahat huwag lang tayong papahuli. O paano, takpan mo ng mukha mo at baka magsagawa pa sila ng checkpoint, lalo tayong maiipit kung sakali. Kinakabahan ako sa magiging kapalaran natin, Rian. Ang mga kagaya nating takas lang sa bilangguan, dalawa ang pagpipilian, ibalik sa likod ng selda o sa hukay. Huwag mo na munang isipin yan. Ang mahalaga, makalayo na muna tayo sa lugar na ito. Sa dami ng tao sa paligid, hindi nila tayo basta-basta matutunton. Swerteng nakasakay kami sa isang bus pauwing probinsya. Balak talaga namin noon ni Tala ay kung saan lang abutin ang aming enerhiya sa pagbabiyahe. Ngunit sa sitwasyon namin, mukhang kailangan tumbukin na namin ang dulo ng Pilipinas para lang makapagtago at makapagsimula ng bagong buhay. Halos 9 na oras din kaming bumiyahe hanggang sa marating na nga ng sinakyan naming bus ang kanyang destinasyon. Pagkababa sa sasakyan, napapikit ako. Nalalanghap ko na ang malamig na simoy ng hangin maging ng pamilyar na amoy ng karagatan. Anong lugar to? Malayo na tayo sa pinanggalingan natin. Kahit papaano, kampante na ako na hindi nila tayo basta-basta masusundan. Tignan mo may jeepney doon Halika, tanungin natin kung saan papunta. Sasakay na naman tayo? Malamang, tsaka Tala, huwag ka nang magreklamo. Para naman sa ating dalawa tong ginagawa ko Sige na nga. Napapayag ko naman kagad si Tala na sumakay ng jeep, Miss Winnie. Bumiyahe ulit kami ng mga kalahating oras hanggang sa dumating kami sa isang bayan. Napansin ko maraming mangingisda sa lugar. Habang binabaybay kasi namin ang kalsada, may mga nakatambay na bangka sa dalampasigan. Iilan sa nadaanan naming kabahayan ay may mga banyera at may mga screen kung saan binibilad ang daing. Mukhang malayo na tayo sa kabihasnan Okay nga yun O paano, halika na. Kailangan pa natin maghanap ng matutulugan. Sa tingin ko pa naman walang hotel dito o kahit paupahan man lang. Baka mahirapan tayo. Subukan na lang nating maghanap. Alam ko naman na pwede tayong makiusap muna sa mga residente dito Kahit may dala tayong malaking halaga, hindi naman tayo pwedeng umasta na mayaman. Alam mong hindi tayo basta-basta dapat na maglalalabas at baka makarating sa mga tao dito ang balita. Oo na, naiintindihan ko na. Para ka namang nanay ko Pangaral ka ng pangaral Oo naman, matigas kasi ang ulo mo Hindi ka nakikinig kaya kailangan kitang paalalahanan palagi. Oo na, makikinig na ako. O sige na, kailangan na nating magtanong-tanong. Huwag mong kalilimutan kapag may nagtanong kung taga saan tayo, sabihin mo lang na taga-parting Kabisayaan.
Naghahanap lang ng matutuluyan pansamantala. May hinahanap tayo sa lugar na to pero naliligaw tayo. Ngayon hindi na sigurado kung dito pa ba nakatira ang taong hinahanap natin. Kopya! Magkasama kaming lumapit ni Tala sa mga nagkukumpulang kabahayan. Hindi man masasabing maunlad ang lugar na kinaroroonan namin, kita ko naman na magkakalapit ang mga magkakakilala sa lugar na ito. Kahit gabi na, may nakatambay pa sa isang tindahan at nagiinuman. May nagluluto ng tindang barbecue at nakaramdam kami ng gutom nang malanghapang mausok at mabangong amoy nito. Rian, baka naman pwede tayong kumain. Kanina pa ako nagugutom eh. Sa tindera na rin tayo magtanong. Baka may alam siyang pwede nating rentahang kwarto man lang. Oo naman, halika, pumili na tayong ng mga iluluto. Sa wakas, makakakain na rin tayo ng barbecue. Wala nito sa bilangguan eh. Tala, tumahimik ka nga. Ang ingay mo talaga. Ingatan mo yung bawat katagang lalabas sa bibig mo ha. Ay, pasensya na. Hindi ko naman nilakasan eh. Kapag inulit mo pa yan, magkakanya-kanya na tayo ha. Iiwanan talaga kita rito. Tatahimik na nga, hindi ba? Ikaw naman eh, masyadong mainitin ang ulo mo. Sa mga lugar na ganito, hindi ka dapat makampante. Wala kang dapat na pinagkakatiwalaan dahil mahirap nang may makapagsumbong at mahuli na naman tayo. Kapag nangyari yon, lalo tayong madidiin. Patong-patong na kaso ang pwedeng isampa sa atin at kahit wala akong kasalanan sa mga unang pagkakakulong ko, baka sa kulungan na ako mabulok. Kaya nga ako nakulong din, hindi ba? Nagpaloko ko sa pyramid scam. Ibinintang sa akin ang pagkawala ng malaking halaga na kagagawan lang ng nag-recruit sa akin. Kaya hindi ko alam kung sinong dapat kong pagkatiwalaan. Kung ganyan nga, ay di wag ka nang magsalita. Hayaan mo na lang akong dumiskarte. Oo, sige na nga. Naglakad na kami palapit sa nagtitinda ng barbecue. Walang ibang nagtitinda doon maliban sa pwestong yun. May mangilan-ngilan namang kumakain. Isa sa kanila mukhang yayamanin. May edad na ang lalaki, nasa early 40s, pero sa tingin ko, hindi man lang pinangingilagan ng mga tao. Alam kong may kaya ang nasabing lalaki dahil tadtad ng alahas ang kanyang buong katawan. May singsing sa halos lahat ng daliri, may makapal na kwintas at gintong relo at may bracelet pa. Hinayaan kong pumili si Tala ng ipapaihaw namin, tsaka ako naghanap ng pwestong mauupuan. Malapit sa lalaking kanina lang ay kumakain ako nakahanap ng lugar. Ngumiti siya sa akin kaya gumanti rin ako ng ngiti. Ngayon ko lang kayo nakita rito, Iha. Mga bakasyonista? Oho, mga bakasyonista kami. Kayo, taga rito po kayo? Oo, Iha. Dito ako'y pinanganak at heto, lumaki. Ano bang nagustuhan ninyo sa aming lugar at dito ninyo napiling magbakasyon? Sa tingin ko kasi, malayo ang pinanggalingan ninyo. Tahimik ho kasi dito eh, tsaka malayo sa kaguluhan. Ako nga po pala si Rian. Ikinagagala kitang makilala. May matutuluyan na ba kayo? Wala pa nga ho eh, maghahanap pa. May alam po ba kayo? Ako nga pala si Fidel. Pwede ninyo akong tawaging Don Fidel. Kung gusto mo, sumama na lang kayo mamaya sa bahay pagkakain. Doon na kayo manatili. Wala naman akong kasama sa bahay. Huwag kang mag-alala. Free of charge na kayo pati na sa pagkain. Nasa hasyenda ang tahanan ko. Maraming prutas at gulay. May fish pond kung gusto ng sariwang isda. At nagpapakatay ako ng baboy at manok kada linggo. Nakakakain naman ako ng karne kahit papano. Parang napakaganda naman po ng offer nyo, Don Fidel. Kaso nakakahiya kung ililibre nyo kami sa lahat. Iha, wala naman tayo sa syudad. Hindi lahat ng alok namin dito kailangan bayaran. Ang mahalaga lang dito sa amin, pakikisama at respeto. O Rian, heto na! Don Fidel, si Tala nga po pala kaibigan ko. Tala, si Don Fidel, tubong taga rito. Inalok niya ako na sa bahay na niya manatili. Ano, okay ba sa'yo? Sa pagod ko ngayon, Rian, hindi ko na kailangan mamili ng tutulugan, ano? Kahit sa ilalim pa yan ng punong kahoy, ayos na ako. Kung ganon, pauunlakan ko po ang imbitasyon nyo, Don Fidel. Pero pwede nyo ba kaming hintayin muna? Kakain lang ho kami. Oo naman, walang problema. Sige, kumain na muna kayo. Hinintay nga kami ni Don Fidel na matapos kumain. Tsaka kami sumama sa kanya pauwi sa kanyang bahay. Tiwala naman ako na hindi niya kami gagawa ng masama dahil mukhang kilala siya sa lugar na yon para gumawa pa ng kalokohan.
Natuwa pa si Tala nang makasakay kami sa dalang sasakyan ni Don Fidel. May sarili palang driver ang matanda. Ang swerte naman natin, may nagmagandang loob pa. Tala, bakit? Mahina lang naman ang boses ko ah. Bakit bang ingay mo? Tumahimik ka na lang kasi. Mga iha, relax lang kayo ha. Malapit na tayo sa bahay. Sana masiyahan kayo sa pananatili sa tahanan ko. Oo naman po. Sigurado yan kasi safe kami sa bahay niyo. Tala, gusto mo bang iwan kita? Sorry na. Nanahimik na nga ang babae hanggang sa dumating kami sa isang malawak na kapatagan. Sa tingin ko, puro palay ang nakatanim doon kaya naman libang na libang ako sa katatanaw sa kabila ng katotohanan na madilim na sa labas ng sasakyan. Ilang sandali pa, huminto kami sa isang hindi ko yata matatawag na bahay sa laki nun kundi isang magarbong mansyon. Don Fidel, ang laki ng bahay niyo! May kasama ako sa loob. Ang katiwala kong si Aling Rosa. Matagal na siya sa pamilya namin at hanggang ngayon, nagsisilbi pa rin sa akin. Nasaan po bang pamilya niyo, Don Fidel? Nag-iisang anak lang ako ng mama at papa. Ang mga magulang ko matagal nang yumao. Nakasanayan ko na ang pag-iisa. Kita niyo naman sa laki ng tahanan ko, halos hindi kami nagkikita ni Aling Rosa. Basta kabisado na niya ang oras ng hapunan ko, kaya kapag nagtutungo ako sa kusina, may nakahanda ng pagkain doon. Ang sosyal naman! Huwag po kayong mag-alala, Don Fidel. Tutulong po kami ni Tala sa mga gawaing bahay. Habang narito kami, aalagaan namin ang tahanan niyo. Maraming salamat, Iha. Malaking bagay din yan para sa akin. Halika kayo, tumuloy tayo sa loob. Sabik kaming sumunod kay Don Fidel sa bahay niya. Hindi ko mapigilang mamangha habang pinagmamasdan ang kabuuan ng kanyang tahanan. Makaluma man ang disenyo ay halatang matibay ang istruktura. Karamihan sa mga muebles ay antique at kadalasang nakikita ko sa mga horror movies nung hindi pa ako nakukulong. Ito ang tipo ng bahay na pinamamahayan ng White Lady o maski ng mga ligaw na kaluluwang matindi ang pinagdaan ng hirap bago mamatay. Napatingala ako sa isang malaking portrait sa may dingding. Namangha ako sa taglay na kagandahan ng mukha ng taong nasa larawang yun. Hindi ko masabi kung mukha ba siyang babae o lalaki, paano'y maskulado naman ang katawan ngunit may kolorete ang mukha. Ang ganda! Sino kaya yan? Halina kayo. Ituturo ko muna magiging kwarto ninyo. Para naman makapagpahinga na tayo. Bukas ng umaga ninyo makikilala si Aling Rosa. Nakaugalian na niyang matulog ng maaga kaya sa almusal na natin siya makikita. Maraming salamat nga po pala, Don Fidel. Napakabuti ninyo para patuloyin kami sa mansyon nyo. Mas mukhang mansyon po ito kaysa sa tawaging bahay Alam nyo, natutuwa rin ako kapag may mga kasama ko rito sa bahay. Para kasi sa akin, hindi na rin ako nag-iisa. Wala kayong ideya kung gaano katagal ako naninirahan sa lugar na ito at nangungulila sa aking kapamilya. Don Fidel, hindi niyo po kailangan malungkot. Pwede niyo naman kaming ampunin ng pansamantala parang anak lang. Tala, mahiya ka nga. Doon na nga ang kausap mo pero barumbada ka pa rin. Hoy, hindi naman ako nagsasalita ng walang galang Paraan ko lang naman yun ng pag-alo sa kanya. Pampalubag-loob, ika nga. Para naman hindi na malungkot si Don Fidel. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Para kayong mga aso at pusa. Ganito lang po talaga kami. Si Rian po kasi umaastang nanay ko. Kaya palagi niya akong pinagagalitan kahit sa maliit na bagay lang naman. Tala, ang mabuti pa, mauna ka na sa loob ng kwarto. Ayusin mo na lang ang mga gamit natin. Oo nga pala. Paano, Don Fidel? Maiwan ko na po kayo, Sige, Iha. Walang problema. Sinadya kong paunahin na si Tala sa aming magiging silid. Hindi ko na siguro mapipigilan pa ang katabilan ng dila ng aking kaibigan. Kailangan bantayan ko ang bawat galaw niya dahil kapag nagkamali ng pagkukwento si Tala, magiging katapusan na ng maliligayang araw namin. Baka nga si Don Fidel pa ang magtawag ng pulis para ipakulong kami ulit. Nginitian ko naman si Don Fidel at maagap ulit na nagpasalamat. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihang ipinakita niyo sa amin, Don Fidel. Sana gantimpalaan din kayo ng Panginoon. Huwag mo nang alalahanin ang binigay kong tulong, Iha.
dahil ang pagdating ninyo sa aking tahanan ay isa ng malaking biyaya. Naku, bakit naman biyaya? Kami pa nga po ang nang-abala sa inyo eh. Wala namang kaso sa akin yun. Mas mainam na rin na may kasama ako at makakausap. Ayos lang din sa akin kung magtagal kayo rito. Hayaan niyo po, gagawin naming mapasaya kayo. Maraming salamat naman kung ganon. O siya, matulog ka na rin iha. Bukas ng umaga, 7:00 ang almusal. Huwag kayo mahuhuli. Tatandaan ko po. Kinawayan ko pa si Don Fidel kahit sobrang lapit naman niya talaga sa akin. Nang isara ko na ang pinto, tsaka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko akalaing papaboran pa talaga kami ng Panginoon pagkatapos ng mapangahas naming pagtakas. Pasado 1:00, hirap akong makatulog kaya naman pabiling-biling ako sa higaan. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng matinding uhaw kaya kaagad akong bumangon. Hindi pa naman ako nakapagdala ng tubig kaya lihim akong napamura. Nagpasya akong magpasama kay Tala sa ibaba. Tala, samahan mo muna ako. Huy, gumising ka dyan. Bakit ba? Ang ingay mo naman riyan eh. Nauuhaw na kasi ko eh. Samahan mo naman ako. Wala kasing tubig dito eh. Naman eh, kalaki-laking mansyon walang tubig. Tigilan mo na nga yung kamamaktol mo. Gusto mo bang marinig ka ni Don Fidel? Siyempre ayoko. Inaantok pa kasi ko eh. O anong magagawa ko? Gusto mo hindi rin kita samahan kapag nauhaw ka? Ay, sige na nga. Nakakainis ka naman eh. Magpapasama lang naman ako eh, ang dami mong angal. Halika na nga. Nauna nga akong lumabas ng kwarto habang kasunod ko naman si Tala. Mabuti na lang, maliwanag sa pasilyo nang humakbang kami papunta sa may hagdan. Pagdating namin sa unang palapag, napalingon-lingon si Tala. Grabe no, ang laki talaga ng bahay na to. Kaso mahanap pa kaya natin ang kusina. Sa dami ng mga pintuan dito pa nga lang sa unang palapag hindi ko na alam kung saan papasok. Subukan na lang natin hanapin. Yun nga ang sabi ko sa'yo, hindi ba? Tingin ko kasi, baka abutin tayo ng 1 oras sa kahanap bago natin matuntun yun eh. Ang OA mo ha kahit kailan. Alam mo, pasensya na kung naabala kong pagtulog mo ha. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang doon. Hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Bakit pa napakamainitin ang ulo mo? Nagbibiro lang naman ako eh. Halika na nga kasi, hindi na ako magrereklamo, pangako. Kapag nag-ingay ka pa ulit, talagang iiwan na kita rito. Tutal gusto mo namang magpaampon kay Don Fidel, hindi ba? Inirapan ko si Tala kaya napakamot siya ng kanyang ulo. Likas na talagang maingay at etsyosera ang kaibigan ko kaya palagi kong sinasabi sa kanya na ingatan ang bawat buka ng bibig niya. Hindi kasi namin alam na sa kasasalita niya napapahamak na pala kami nang hindi namin nalalaman. Tuloy, hindi ko na siya pinakialaman nang sabihin niyang mauuna siyang maghanap ng kusina. Ilang sandali pa, natagpuan din namin ang silid na hinahanap. Lihim akong nagpasalamat na may lamang malamig na tubig ang pitsyel na nasa ref. Nagmamadali akong lumagok. Uhaw na rin kasi talaga ako. Rian, may naririnig ka ba? Para kasing may naririnig akong umiiyak eh. Oo nga ano? Saan kaya nanggagaling ang ingay na yon? Hindi ko masiguro eh, pero parang nasa loob lang ng mansyon na to eh. Teka, may natatanaw ako sa itaas. Diyos ko, baka naman totoong may multo rito. Multo? Mukha bang multo ang naglalakad na taong yun? Sundan kaya natin. Sandali, kailangan hindi niya tayo mapansin. Mahina akong sambit. Sigurado ako, Miss Winnie, hindi multo o masamang elemento ang nakita naming naglalakad sa pasilyo sa 2nd palapag. Tao, pero hindi ko tiyak kung sino. Para kasing mas malambot siyang maglakad kaya alam kong hindi siya si Don Fidel dahil brusko at matipuno ang lalaki. Akala ko ba tayo lang ang mga tao rito? Baka naman siya yung katiwala. Siguro, baka nakagawian na niyang i-check ang lahat bago matulog. Nang ganitong oras? Aba, madaling araw na ha? Malay natin, may mga tinapos lang. Halika na nga, mamaya hindi na tayo makatulog eh. Bumalik na tayo sa kwarto natin. At ganun nga ang ginawa namin. Nahiga na kami sa kama at nagpaantok. Hindi ko maiwasang mainggit kay Tala. Ang bilis niyang makatulog samantalang ako, hirap na sa kinahihigaan ko.
Hindi man lang ako dinalaw ng antok, pati ang umaalingaw-ngaw na iyak nanunuot sa aking tenga. Isa pa yun sa nakakapagpabalisa sa akin. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata kahit gustong-gusto ko nang bumangon. Bandang 4:00 na ng madaling araw ako nakatulog. Sarap na sarap pa ako sa pagkakahimbing nang basta na lang akong gisingin ni Tala. Rian, gumising ka na dyan. Maliligo pa tayo. 6:00 na oh. Halika na, gutom na ako eh. Mamaya ng konti. 4:00 na ako nakatulog eh. Wala akong pakialam ano. Basta bumangon ka na dyan kung ayaw mong sabuyan kita ng tubig. Napakataklesa mo talaga kahit kailan, Tala. Ang ingay mo. Matagal mo pang titiisin ang ugali ko, no? Kaya halika na. Bumangon ka na dyan at dumaan kanina si Don Fidel. May binigay na magagandang damit sa atin. Sabi pa niya, kailangan yun ang mga isusuot natin bago tayo bumaba. Inaantok na napilitan akong bumangon. Makulit si Tala at alam kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako sumusunod sa kanya. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang bumangon. Naman kung makagising ka sa akin, parang tapos ka ng maligo. Ginising lang kasi kita para hindi ka na magiging tulala mamaya pagkatapos kong maligo. Ang tagal mo kayang gisingin. Sige na, huwag ka nang aantukin ha. Kung makipag-usap ka sa akin para naman akong bata. Tampo ka kaagad sa akin kailangan na nga nating maligo. Pero mauna na ako ha. Sige na, bilisan mo. Pumasok na si Tala sa banyong nasa loob lang din ng aming kwarto. Ako naman, sinuri ang mga damit na dinala raw ni Don Fidel sa amin. Nagulat ako dahil mamahali ng mga yon. Mga summer dresses na iba't iba ang kulay. May blue, dilaw, orange at pink. Pinili ko ang dilaw tsaka inihanda ang toiletries kong nasa bag. May katerno itong dilaw ding headband kaya naman halos hindi ko mapigilang mamangha nang matapos na akong makapaligo at magbihis. Magkasabay kaming bumaba ni Tala. Maging siya, maganda rin sa suot na asul na bestida. Hindi na kami mukhang mga pugante. Mas malinis na ang itsura niya ngayon at kahali-hali na. Sa katunayan, nakita namin ang kislap ng tuwa sa mga mata ni Don Fidel nang makita kaming papunta na sa kusina. Magandang umaga mga iha. Magandang umaga naman po, Don Fidel. Salamat po pala sa ipinasuot niyong bestida sa amin. Ang ganda po. Hindi lang naman ang damit ang maganda, iha. Pati nga kayo, lumutang ang ganda. O siya nga pala, ipinakikilala ko sa inyo si Aling Rosa, ang katiwala ko rito sa bahay. Aling Rosa, ako po si Rian. Siya naman po ang kaibigan ko, si Tala. Mga bakasyonista po kami. Maupo na kayo para kumain. Nagkatinginan kami ni Tala nang makita ang malamig na pakikitungo sa amin ni Aling Rosa. Parang pinapansin niya kami na hindi. Gayunpaman, hindi ko na lang yun pinansin. Pinagsilbihan niya kami habang pasimple akong nakikinig sa kanilang usapan. Ewan ko lang kay Tala na noong mga sandaling yun, halos punuin na ang kanyang pinggan ng pagkain. Naiinis ko siyang binulungan. Tala, kumalma ka nga, para kang patay gutom Sorry na, baka lang kasi maubusan ako Ang sarap pa naman ng adobo. Ngayon lang ako makakakain ulit ng masarap na lutong bahay. Sa bilis mong kumain, hindi ikaw ang mauubusan kundi kami. O siya, kakalma na. Inirapan ko si Tala at sumandok na lang din ako ng pagkain. Naghintay-hintay ako na may iba pang dumating nang maalala ko ang taong nakita namin kagabi na ipinasya kong itanong kay Don Fidel maya-maya. Pati na ang mga ungol ng babaeng nahihirapan. Pero hinayaan ko na muna silang mag-usap ng kanyang katiwala. Ang anak niyo, Aling Rosa? Papunta na siya rito, Don Fidel. May inaasikaso lang sa baryo. Oo nga pala mga iha. Si Aling Rosa hindi natutulog dito sa mansyon. Sa bahay nila sa likod ng mansyon siya umuwi tuwing gabi. Kaya tatatlo lang talaga tayo rito. Malapit lang naman dito kaya madali siyang hanapin. Pero sa umaga naman, dito siya nagtatrabaho. Ang anak niya, kapitan ng barangay namin kaya palaging nakatambay sa baryo. Ganun po pala. Oo, iha. Sila ang nag-aasikaso sa akin at sa mga pangangailangan ko. Kaya naman, pamilya na ang turing ko sa kanila. Don Fidel, hanggang kailan sila mananatili rito sa mansyon?
Aling Rosa, mananatili sila hanggang kailan nila gusto. Sa tingin ko naman, wala na silang mapupuntahan at mukhang hindi lang bakasyon ang kailangan nila, kundi kapayapaan. Don Fidel, manghuhula rin ba kayo? Hindi ako manghuhula, Tala. Sadyang hindi ko lang maitatanggi na ang mga mukha ninyo ay larawan ng paghihirap at pagnanais na makawala sa sitwasyon na kinasasadlakan ninyo. Wala naman akong karapatang humusga, pero ano man ang pinagdadaanan ninyo, nakahanda kong tulungan kayo. Namutla ako sa mga sinabi sa amin ni Don Fidel. Malinaw na may natuklasan siya tungkol sa amin. Gayunpaman, pinili kong manahimik dahil napansin ko ang pagtalim ng mga mata ni Aling Rosa habang nakatingin sa amin. Nay, narito na ako. Edgar, salamat naman at dumating ka na. Naku, mukhang masarap po ang pagkain natin ngayon ah. Siguradong mabubusog ako nito. Maupo ka na, Edgar. Salamat po, Don Fidel. Napatingin ako kay Tala na noon, aliw na aliw sa Don at sa bagong dating na ang rinig ko, Edgar ang pangalan. Asikasong-asikaso kasi siya ni Don Fidel. Don Fidel? Tala, Iha, bakit? Baka naman po pwedeng ipakilala niyo rin po kami sa gwapong lalaking pinagsisilbihan niyo. Tala, kahit kailan, pasmado talaga yung bibig mo. Para nagsasuggest lang Aliw na aliw kasi sila Paano kapag pinalayas tayo? Baliw ka talaga no? Pasensya na po, Don Fidel. Wala yun, Iha. Sige, siya si Edgar, anak ni Aling Rosa, ang kapitan ng ating baryo. Edgar, sila naman sina Tala at Rian, mga bakasyonista. Kamukha mo ang... Ang mabuti pa, kumain na tayo. Lumalamig na ang pagkain, no? Sige na, simulan niyo na ang almusal. Naging tahimik din ang mga sumunod na oras. Hindi na lamang ako nag-abalang magsalita sa takot na baka masamain niyo ni Don Fidel at tuluyan na nga kaming paalisin sa kanyang mansyon. Pagkatapos naming kumain, nagpa siya kaming tumulong rin kay Aling Rosa sa kusina. Alam kong hindi kayo basta mga bakasyonista. May mga kakaiba sa inyo na hindi ko matiyak kung ano. Pero iisa lang ang ibibigay kong payo sa inyo. Umalis na kayo! Pero bakit naman po, Manang? Mabait naman po si Don Fidel. At saka siya rin po ang nag-offer na dito na lang kami sa bahay niya manatili. Oo nga po, Manang Rosa. Bakit parang mas galit pa kayo sa amin kaysa kay Don Fidel? Hindi naman po namin hahayaang maging pabigat dito Kung gusto nyo, kami na ni Tala ang mamamalengke. Hindi nyo alam kung anong sinasabi nyo. Isa lang ang nasisiguro ko, mapapahamak pa rin kayo, hahabulin rin kayo ng karma. Manang, bakit naman po kami makakarma? Kung ako sa inyo, wag na kayong magtatagal pa rito. Umalis na kayo, hindi nyo alam kung ano ang pinapasok ninyo. Manang, saglit lang po, may narinig po kasi kaming iyak ng babae kagabi. Hindi lang po namin alam kung saan. Baka naman po pwede niyong sabihin sa amin. Tsaka may nakita kaming palakad-lakad sa pasilyo. Hindi naman namin alam kung babae ba o lalaki. Para kasing lalaki na nakabihis babae. Walang ibang tao rito sa gabi maliban sa inyong tatlo. Ako naman ay sa bahay ako umuuwi na nasa likod ng mansyon na ito. Kung ako sa inyo, wag na ninyong patagalin pa at umalis na kayo. Sabihin niyo po kung bakit, Manang. Basta, umalis na kayo! Wala akong nagawa ng talikuran na nga ako ni Manang Rosa. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun na lang ang tono ng boses niya. Parang tinatakot ako na hindi ko maintindihan. Ang hirap isiping kailangan kong magmukhang namimilit para lang malaman kung ano ang tinatago niya. Tuloy, naisip kong maglibot-libot sa buong mansyon para naman makabisado ko ang bawat lugar. Naging abala na rin kasi si Don Fidel at Kapitan Edgar na tansya ko hindi nalalayo ang edad sa akin. Sa tingin mo, bakit kaya ganun ang sinasabi ni Manang Rosa? Para siyang may kinatatakutan ano kaya Rian? Hindi naman siguro kuta ng aswang tong mansyon Tapos, sina Don Fidel at Edgar ang aswang. Talaga naghahanap ka ng paraan para mapahamak tayo no?
Naisip ko lang naman, bakit ba kung makapagsalita ka sa akin parang may ginawa akong kasalanan? Oo, meron nga. Yang katabilan ng dila mo ang magpapahamak sa atin Ikaw naman, wala na ba talaga akong kakayahang magsalita? Marami lang naman akong gustong itanong Gustong malaman. Nakakapagod din naman kasing maging tahimik na lang palagi. Hindi ako kagaya mo na sanay magmatsyag. Kasi nga, iniisip ko pa kung tama lang na pagkatiwalaan ko ang mga taong kailangan kong kausapin o hindi. Ikaw kasi, pinaiiral mo yung pagiging tsismosa mo. Bakit ba hindi mo isaksak sa isipan mo na hindi lahat ng tao dahil maayos ang pakikitungo sa atin lubos ng mapagkakatiwalaan? Hindi kaagad nakasagot si Tala sa aking sinabi. Ayoko lang naman na umabot kami sa puntong magkakasakitan na para lang mapatunayan kung sino ang tama at mali. Mga pugante kami na ninanais magbagong buhay sa malayong lugar. Nagkataong may natuluyan nga kaming mansyon na may mga kakatuwang nangyayari sa paligid. Ang pinakamainam gawin ay ang magmatsyag at hindi magingay. Ang dami na ng pinagdaanan namin para lang matuklasan ng doon ang aming tunay na katauhan at baka siya pa nga ang magbalik sa amin sa kulungan. Ayoko nang mabulok sa lugar na yon. Hindi na nga ako pinansin ni Tala at nanahimik na nga siya habang nakasunod sa akin. Sinilip namin pa isa-isa ang mga kwarto para malaman kung ano ba ang naroon. Wala akong nahanap na tao. Gayunpaman, hindi ko susukuan ang narinig kong iyak ng isang babae kagabi. Kailangan may mahanap tayong kahit na anong bagay na nakakapagpaduda sa pagkatao ni Don Fidel. Hindi ka ba nahihiya? Pinagkakatiwalaan na nga niya tayo. Pinatuloy sa tahanan niya pero tayo pang maghahanap ng butas. Seryoso na ako, Rian. Bakit kailangan mong gawin to? Ikaw ba gusto mong bumalik sa kulungan? Ewan ko sa'yo. Ang dami mong problema sa buhay Tinalikuran ko na nga lang si Tala at nagpatuloy sa susunod na kwarto. Bukas ito at mukhang hindi naman maalikabok kagaya ng mga nauna. Parang may nakatira pa nga dun Kaso lang, mga damit pambabae ang nakita ko roon. Ano naman ang ibig sabihin nito? Mga damit ng babae ito Tsaka ang bestidang ito, ito ang nakita nating suot ng kung sinong naglalakad sa pasilyo kagabi. Baka nga naman totoong may multo dito. Hindi, Tala. Hindi multo ang nakikita natin. Malakas ang pakiramdam ko. May iba pang tao dito sa mansyon maliban sa atin. Hindi lang nagsasabi si Don Fidel. At malamang may nalalaman din si Manang Rosa. Dahil sa aming mga natuklasan, nahaluan ng ibang kulay ang noon ay pagnanais lang naming magtago sa bayan na ito. Iba na rin ang pakiramdam namin kay Don Fidel, lalo na't may mga pagkakataong nakitaan namin siya ng kilos na madalas naming nakikita sa isang bakla. Isang araw, palihim kong sinundan si Manang Rosa nang pumunta siya sa palengke. Kahit papaano, walang nagtataka sa kung sino ako dahil marami rin naman palang napapadpad na bakasyonista noon sa lugar nila. Dumiretso siya sa kinaroroonan ng kanyang anak na noon ay abala sa pakikipag-usap sa mga tao. Ako naman, pasimpleng nagtago at pinakinggan ang usapan ng mag-ina. Nay, napasyal ka. Hindi ko makumbinsi ang mga bisita sa mansyon na umalis na. Siguradong isusunod siya ng baklang si Fidel, anak. Anong gagawin natin? Hindi sila pwedeng magtagal dun, Nay. Mapapahamak lang sila. Alam ko, pero naisip ko, anak, paano kung sila na lang ang ipain natin sa doon para talagang masugpunan natin ang kasamaan niya? Ilang beses nang naghahasik ng lagim si Don Fidel. Ilang babae nang pinatay niya dahil sa walang katuturan niyang paghihigante. Hayaan nyo, Nay. Ako na maghahanap ng paraan para makausap ko si Rian at Tala. Papaano naman si Fidel? Alam nating ayaw niyang may nakikipaglapit sa'yo na ibang babae. Baka mas mapaaga ang kamatayan nila Rian kapag nilapitan mo sila. Ayokong pumatol sa bakla, Nay. Alam niya yun. Nakikipaglapit lang ako sa kanya para mailigtas sa mga babaeng gusto niyang saktan at maging biktima. Anong sinasabi niyo? Bakla si Don Fidel? Hindi makapaniwalang sabat ko kaya naman sabay na napalingon sa akin ang mag-ina. Hinila ko ni Kapitan Edgar at dinala sa isang tahimik na pwesto. Kasunod naman niya si Manang Rosa na noon ay kabado na rin ang muka.
Anong ginagawa mo rito, Rian? Bakit ka lumabas ng mansyon? Napag-isip-isip mo na ba ang sinabi ko? Pwede ka namang manatili muna sa bahay ng isa kong kakilala para manatili kayong ligtas bago lumipat ng ibang lugar. Sinundan ko po kayo kasi nagtataka na ako ng sobra eh. Bakit kailangan nyo kaming itaboy? Tapos yung narinig kong bakla si Don Fidel. Totoo ang sinabi ko, Rian. Bakla si Don Fidel. Nagpapanggap lang siyang mabuting tao para makapambiktima. Mahabang kwento pero pwede naming ibahagi sa iyo ang buong pangyayari. Nagpakita ako ng interes sa mga sinasabi ng mag-ina. Alam kong may makukuha akong mga impormasyon eh. Sakali man, hindi ako mamimilit sa pagnanais na manatili sa tahanan ni Don Fidel. Kailangan ko lang ng rason. At nagsalita na nga si Manang Rosa. Nagsimula ito ng pasukin ng masasamang loob ang tahanan nila Don Fidel. Bata pa lang siya, mga edad 15. Nasaksihan niya ang kahayupang ginawa ng mga tao sa mama niya at nakababatang kapatid niyang babae. Ginahasa at pinatay. Ayon sa mga dati nilang kasambahay, nawala sa sarili si Don Fidel. Madalas na siyang pumapalaho sa gabi hanggang sa may lumapit sa kanyang ginang. Naging malapit sila. At dito na nagbago ang kanyang ugali. Anong klaseng pagbabago? Nagkaroon siya ng interes sa pag-aaral ng itim na mahika, Iha. Nagsimula yun nang malaman niyang ang nagpapatay sa pamilya niya ay ang kabit ng kanyang yumaong ama. Ibig sabihin, naghihiganti siya at dinadamay niya ang lahat ng babae? Hindi literal na lahat, Iha. Pinipili niya ang mga babaeng may pagkakatulad sa kabit ng ama niya. Maganda, naligaw lang sa bayang ito at may questionableng pagkatao. Nakagaya namin. Tumpak. Una pa lang, hindi pa man kayo nakikilala ni nanay. Alam na namin na mga pugante kayo, Rian. Hindi ko kayo may report sa mga polis kasi nalaman ko nakulong kayo sa hindi nyo namang kasalanan. Kung hindi lang sana kay Don Fidel, baka mabigyan ko kayo ng bagong buhay. Papayag ako na manatili kayo rito. At bilang kapitan, kaya ko kayong bigyan ng bagong pananaw para maging normal ulit ang buhay nyo. Pero pumasok sa eksena si Don Fidel. Hindi siya papayag na magkaroon kayo ng magandang buhay sa lugar na to. Kung ganon, bakit pa niya kami kinupkop? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Sarado na ang puso at isipan ni Don Fidel sa kabutihan. Nililin lang niya lang kayo nang sa ganon, makuha niya ang mga kailangan niya sa inyo. Kukulamin kayo at kukunin ang inyong kagandahan. Susubukan niyang ilipat yon sa katawan ng kanyang ina at kapatid na matagal na niyang pinipilit buhayin. Diyos ko! Nasaan ang kaibigan mo? Iniwan mo ba siya sa mansyon? Oo, hindi ko naman alam na ganito pala ang storya sa likod ng pagkupkup sa amin ni Don Fidel. Kailangan mong balikan ang kaibigan mo. Nagkukunwari lang akong galit sa inyo noong nasa mansyon tayo dahil mailap ang mga mata ni Don Fidel sa kagaya ko. Alam niyang minamatsyagan ko siya. Aaminin ko, isusunod niya kayo kapag namatay na ang biktima niyang nakakulong sa basement. So totoo nga pong may nakakulong na babae doon? Totoo. Kaya habang maaga pa, balikan mo na ang kaibigan mo at isama mo siya paalis. Bilisan mo! Dahil sa mga nalaman ko, halos lumipad na ako sa pagmamadali para makabalik sa mansyon. Ang totoo niyan, hindi alam ni Tala na umalis ako eh. Iniwan ko lang siya sa kwarto namin kanina dahil ayaw na niyang sumama sa pinagkakaabalahan ko. Tapos heto ngayon, malalaman kong tama pala ang kutob ko. Pagdating sa mansyon, halos mabingi ako sa labis na katahimikan. Ganito naman talaga ang buong lugar nung una kaming dumating. Naisip ko lang, baka mas nakakakaba na ngayong may nalalaman na ako tungkol sa lihim ni Don Fidel. Kailangan kong masabihan si Tala. Aalis na kami sa lugar na ito. Tala! Tala! Ano na naman ba, Rian? Nawala ka lang saglit tapos babalik ka ritong natataranta? Akala ko ba gusto mong nag-iingat ako? Bakit parang ikaw naman ngayon ang hindi maawat sa pagsasalita? Kailangan na nating umalis ngayon din. Nahihibang ka na ba? Perfect na nga ang lugar na to, oh. Walang nakakakilala sa atin. Libre pa tayo sa lahat. Ano pa bang hinahanap mo?
Nagkakamali ka, Tala. Hindi tayo libre dito. Lahat ng kabutihan na binigay ni Don Fidel may kapalit. Pagbabayaran natin pagdating ng araw. Ano na naman bang drama to, oo? Ewan ko talaga sa'yo, no? Hindi na talaga kita maintindihan. Tsaka ko na ipapaliwanag sa'yo. Basta may mga kakampi tayo. Kailangan lang natin magtiwala sa kanila. Natigilan kami sa pagtangkang pagkilos nang makarinig ng malakas na palakpak mula sa likuran ko. Nanlaki ang mga mata ni Tala kaya napilitan din akong lumingon at gayon na lang ang gulat ko nang makita si Don Fidel. Sa kakaiba niyang bersyon, suot ang isang mahabang pulang gown at sapatos na may mahabang takong. Ang kanyang muka natatakpan na ng makapal na makeup. Dumadagundong ang malakas na kaba sa dibdib ko. Walang duda, siya at ang nakita naming naglalakad sa pasilyo noong unang gabi ay iisa. Hala, Don Fidel, ikaw ba yan? Nagulat ba kita, Iha? Sa tingin ko naman hindi na nagulat si Rian sa ayos ko. Kasi may mga kinausap na siya tungkol sa pagkatao ko. Kung ganun, totoo pong bakla kayo? Ngayon lang ako magiging bakla, gaga. Sa mga susunod na araw, magiging tunay na rin akong babae at gagamitin ko ang mga kagaya ninyo para mas lalo akong gumanda. Sayang, Don Fidel. Akala ko pa naman mabuti kayong tao, pero niloko nyo kami. Ano ba sa tingin mo ang dapat kong gawin sa mga puganting may patapon na buhay kagaya ninyo? Alam mo, mas magiging makabuluhan ang buhay ninyo kung inaalay nyo na lang ito sa akin. Alam ko na ang totoo. Balak mong buhayin ng mama at kapatid mo. Tama ka. Bubuhayin ko sila dahil sila lang ang may kakayahan na gawin akong babae. Nagmula kami sa lahi ng mga mangkukulam. Pero nalaman yun ng aking ama. Hindi niya ginustong maging sunod-sunuran na gusto ng aking mama, kaya iniwan niya kami at ipinagpalit sa iba. Sa akala mo ba, nakakatuwa ang ginawa nila? Hindi pa nakontento ang punyeta niyang kabit. Pinapatay niya kami para makuha ang yaman namin ngunit malas lang nila dahil nabuhay ako. Ngayon, isa na rin ang bangkay nila sa nakatagong bangkay sa basement kung saan naroon ang katawan nila mama at ng kapatid ko. Naghihintay ng mga biktima para sa bawat isa para tuluyan na nilang talikuran ng kamatayan. Dala ng labis na takot, umatras ako at nilingon si Tala. Kailangan naming mag-isip ng paraan para makatakas. Malinaw na sa akin ang sadya ni Don Fidel kung bakit niya kami kinupkop. Papatayin niya kami para ialay sa mama at kapatid niya. Kapag nabuhay naman ang kapamilya niya, sila na ang magsasagawa ng ritual para gawin siyang tunay na babae. Pero para saan? Matanda na siya. Wala namang magkakagusto sa matandang bakla na kagaya niya, lalo na't isa siyang mangkukulam. Tila nabasa ni Don Fidel ang aking iniisip. Basta na lang kasi siyang humalakhak tsaka namewang. Kapag naging ganap na akong babae, mamahalin na ako ni Edgar, ang lalaking nakatakda kong maging asawa. Kita nyo? Triple na ang nagagawa kong ambag sa lipunan. Mapapatay ko na mga puganting kagaya ninyo. Mabubuhay ko pa ang mama at kapatid ko. Magkakatuluyan pa kami ng pinakamamahal kong lalaki. San ka pa, di ba? Nakakadiri ka, Don Fidel. Wala ka ng pag-asa. Sira na ang ulo mo. Tama ka nga, Rian. Madali ako magtiwala kaya heto tayo ngayon. Mukhang mapapahamak pa dahil sa katangahan ko. Huwag na tayong magsisihan pa. Ang mahalaga makaalis tayo rito. E paano? E di ipapakita natin sa kanya ang bagsik ng mga pugante. At nagkasundo nga kami ni Tala. Malakas kong binangga si Don Fidel kaya hindi niya napaghandaan ang susunod na mangyayari. Lantaran na niyang ipinakita ang pagiging bakla kaya gayon na lang ang pagtili niya. Hindi ko hahayaang makatakas kayo! Hindi! E di habulin mo kami. Rian, bakit mo pa hinamon? Baka mamaya may satsanak si Don Fidel. Wala akong pakialam, Tala. Ang mahalaga makaligtas tayo. Ayoko pang mamatay, ano? Oo na. Halika na. Takbo! Nagkumahog kami sa paglayo mula sa pagpupumilit na paghablot ng galit na baklang mangkukulam. Tila hindi niya ininda ang taas ng takong o pananakit man lang ng tuhod niya. Dahil kaya niya kaming habulin at nagagawa pa niyang tumakbo ng malakas.
Kailangan nating makalayo, Rian. Baka patayin niya tayo. Hindi lang basta papatayin. Alam nating may kakayahan siyang gumamit ng itim na mahika. Mula ngayon, hindi na ako makikinig sa iba, Rian. Wala nang ibang tama sa paningin ko kundi ikaw lang. Pwede ba mamaya na nating pag-usapan yan? Mas kailangan nating makalayo na muna kay Don Fidel. Singhal ko sa kanya. Sa garden kami dumiretso, umaastang may kalalabasan kami doon, ngunit nahinto ako sa pagtakbo nang maramdaman ng matinding sakit mula sa aking tiyan. Ah! Ang sakit ng tiyan ko! Ako rin, Rian! Masakit ang talampakan ko! Hindi ako makatakbo! Malakas ang pakiramdam kong may kinalaman dito si Don Fidel. Paano yan? Siguradong maaabutan niya tayo! Ganito na lang, Tala. Kailangan may isa sa atin ang makatakas. Ikaw, alam kong may lakas ka pa. Kailangan mong hanapin si Kapitan Edgar at si Manang Rosa. Humingi ka ng tulong sa kanila. Ano? Hindi kita pwedeng iwan dito. Sige na. Kailangan mong pagsikapan. Kung hindi, dalawa tayong mamamatay dito. Kahit nahihirapan, pinilit ni Tala ang gumapang para makapagtago. Kailangan niyang makalayo kagad. Mabuti na lang natatabunan na ng malalagong halaman si Tala, kaya kampante ako na hindi na siya mabibiktima pa. Dumating naman si Don Fidel at humahalakhak na ipinakita sa akin ang hawak niya. Tinusok-tusok niya ang tiyan ng manika, kaya pumalahaw ako sa sakit habang naluluha na sa pamimilipit. Napakasama mo, Don Fidel. Hindi ka dapat pinagbibigyan sa hiling mo. Wala kang karapatang maging babae. Kahit sumigaw ka pa o magwala, wala pa rin niyang kwenta. Akin ang kaluluwa mo. Ako na may hawak ng buhay mo. At ngayon, ikaw ang inaalay ko sa katawan ng mama ko para muli siyang mabuhay. Ah, talaga? Paano naman ang kapatid mo? Nakatakas na si Tala eh. Mamaya lang, alam kong susugurin ka na ng mga tao rito. Malalaman na nila ang lihim mo. Hindi mo ako maloloko, babae. Kaya ko siyang hanapin kahit wala siya ngayon sa harapan ko. May inilabas siyang isa pang manika at pinilipit naman ang paa nito. Siya namang pagpalahaw ni Tala na abot sa aming pandinig. Malas ninyo. Hindi nakatakas ang kaibigan mo. Mamamatay siya kasama mo. Hindi ako papayag. Ikaw na munang mamamatay. Kahit nahihirapan ako sa matinding sakit ng tiyan ko, sinunggaban ko si Don Fidel. Kahit may kaliitan ng katawan ko bilang babae, marunong naman akong makipagbasag ulo, ano? Nakasanayan ko na ang ganon dahil sa lupit ng pamumuhay namin sa loob ng kulungan. Nagpagulong-gulong kami sa lupa hanggang nagkalmutan at nasugatan ng bawat isa. Bruha kang bakla ka? Sa tingin mo makakaya mo akong labanan? Hindi mo ako kayang tumbasan! Hindi man kita kaya ngayon dahil may edad na ako, pero idadaan kita sa kulam! Kahit kulamin mo ako ng maraming beses, hindi mo ako mapapatay dahil desidido na akong magbagong buhay. Nanggagalaiti kong sambit sabay sinipa si Don Fidel na ikinasigaw niya. Hindi ko maiwasang umiwi nang makita ang taglay niyang kaartihan. Kahit sa mga galaw niya, talagang pinanindigan niya ang pagiging bakla. Nangihinang bumangon ako at hinanap si Tala. Tala, nasan ka? Halika na! Rian, hindi ko na yata kayang tumayo pa. Ikaw na lang ang tumakas. Hindi pwede, ano ka ba? Kailangan tayong dalawang makalabas ng buhay dito. Hindi niya tayo hahayaang makapagsumbong, Tala. Natatakot ako, ayoko pang mamatay. Pero paano kung oras ko na nga talaga? Kumalma ka nga, Tala. Bakit ba imbis na maging positibo ang pananaw mo sa mga bagay, sumusuko ka na? Wala pa nga tayong nagagawang hakbang sa pagtakas, oh. Hindi ko alam. Pinanghihinaan na ako ng loob eh. Pwes maging matapang ka. Huwag mong hayaan na matalo niya tayo. Nag-iisa lang siya, oh. Dalawa tayo. Nag-iisa nga lang ako pero mas tuso ako. At halos maduling ako nang may ipukpok na matigas na bagay sa ulo ko ang nakangising si Don Fidel. Narinig ko ang matinis na palahaw ni Tala, ngunit hindi ko siya nadaluhan pa dahil dahan-dahan nang umikot ang paningin ko.
May malay pa naman ako, pero hindi ko na nagawang makapanlaban, lalo na't naririnig ko na ang malakas na tibok ng puso ko. Kasabay ng pagkabingi ko sa mga ingay na likha naman ng kaibigan ko. Hinila niya kami sa basement. Dito kayo mga iha. Kayo naman ang ipapakain ko sa aking mama at kapatid para tuluyan na nga silang maging tao. Wag! Maawa ka, Don Fidel! Nakakatakot sila! May mga bangkay ka palang tinago sa basement! Isa kang kriminal! Hindi ako kriminal, Tala. Sadyang nagkataon lang na grasya na ang lumalapit sa amin at kahihirap nga naman tanggihan. Ngayon, tiisin ninyo ng konti ang bawat kurot at kagat nila, ha? Tutal, kapag naubos naman nila ang mga laman ninyo, ay hindi na rin kayo magtatagal. Hayop! Wala kang puso! Isa kang demonyo! Pagwawala ni Tala, ngunit halakhak lang ang narinig naming tugon ni Don Fidel. Kinembot-kembot pa niya ang kanyang puwet nang maglakad na siya paakyat. Pabalik sa taas na animo walang nangyari. Dito na ako dinaluhan ni Tala. Umiiyak habang panay ang yugyog sa akin. Nabawasan na ng konti ang pagkahilo ko pero medyo masakit na ang ulo ko. Nang subukan kong hawakan ang noo ko, nakita kong may dugo doon. Ibig sabihin, nasugatan ang ulo ko. Rian, ayos ka lang ba? Napakasama ni Don Fidel. Sana mamatay na siya. Hindi ako tumugon at dahan-dahang nilibot ng tingin ang paligid. Hindi ko alam kung matatakot o maiiyak nang mapagtantong nakaupo kami sa upuan habang nakapalibot sa dining table. May iba pa kaming kasama ni Tala doon. 2 babae, ang isa mukhang nasa 40 years old lang at ang isa naman ay mukhang 15 anyos. Maputi ang kanilang balat at medyo agnas na, pero nahihintakutan ako sa kaalamang humihinga pa sila. Pinag-aagawan nila ang braso ng isang bangkay na babae na sa tansya ko kamamatay lang dahil mainit-init pa ang balat niya. Diyos ko, mukhang siyang babaeng naririnig nating umuungol sa sakit nung una tayong dumating dito. Tama ka, Tala. At hindi lang sila basta normal na tao. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng kulam. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Tignan mo ang mga manikang nakapwesto sa likod ng kinauupuan nila. Mukha lang itong debaterya, pero may nakakabit na puso sa bawat isa sa kanila para manatili ang pagkabuhay nila sa mahabang panahon. Ibig bang sabihin, manika ng mangkukulam ang bumubuhay sa kanila pansamantala? Oo, at kapag nakumpleto na nila ang dami ng mga babaeng kailangan nilang biktimahin, patayin at lantakan, maihihiwalay na sila sa manika at makakaya ng pumintig ng sakto ang mga puso nila. Ito ang palatandaang mabubuhay na sila. Hindi makapaniwala si Tala sa aking mga sinabi, ngunit alam ko naman na yun ang totoo. Kailangan lang niyang maniwala dahil nasa harapan na namin ang lagim na hindi namin inaakalang masasaksihan. Anong gagawin natin? Kailangan nating tumakas bago pa man sumapit ang oras na lalantakan nila tayo. Kung ganon, halika na. Kailangan na nating umalis. Tumakas na tayo. Saglit lang. Nahihirapan akong gumalaw eh. Masakit pa ang ulo ko. Huwag kang mag-alala. Aalalayan kita. Hindi ako papayag na maiwan ka rito. Ngayon pa na alam ko ang iniisip mo lang ay kaligtasan natin. Hindi na ako pwedeng sumuway pa. Pangako, Tala, kapag nakaligtas tayo rito, sisiguraduhin kong magbabagong buhay na nga tayo. Hindi na natin kailangan pagdaanan ng lahat ng ito. Patawarin mo ako ha. Hindi ako naniwala kaagad sa'yo eh. Hindi ko akalain na mga bagay na sa tingin ko ay maganda at kaaya-aya ang siya palang magpapahamak sa atin. Kung iisipin, kinonsidera ko pa nga magpaampon sa hayop na baklang yun eh. Ngumiti ako at hindi na sumagot sa kanyang sinabi. Pinagtulungan naming itulak ang pinto na salamat naman sa Panginoon matagumpay naming nabuksan. Narinig pa namin ang umaalingaw-ngaw na sigawan nila Don Fidel, Kapitan Edgar at Manang Rosa na noon ay nagtatalo sa sala. Ilabas mo ang 2 babae, Don Fidel. Tama na ang pambibiktima. Wala naman silang kasalanan. Wala? Sigurado ka? Alam mo nga mga kagaya nilang sumira sa pamilya ko. Inabuso nila kami, lalo na ako. At hanggat nandito sila, alam kong hindi mo kailanman papansinin ang katulad ko. Alam mo naman na minahal kita, Edgar. Mahirap bang intindihin yon? Oo,
Nahihirapan ako intindihin na may kagaguhan ka kung mag-isip, Don Fidel. Parang tatay na kita. Higit sa lahat, isa kang bakla. Nakakadiri ka. Hindi ako nakakadiri. Minahal lang kita, hayop ka. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo, Don Fidel. Hindi ko na naising makarelasyon ng anak ko ang isang maruming taong kagaya mo. O dapat ko bang itanong, tao ka pa ba? Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayo mapanghusga. Dahil karapat dapat kang husgahan. Nasan si Rian at Tala? Ilabas mo sila. Ayoko. Hindi ako papayag. Dahil sa narinig, pinili naman ni Tala na lumabas na ng aming pinagtataguan. Nangihina man, kita sa mukha ng mag-ina ang tuwa nang mapag-alaman nilang buhay kami. Dali-dali kaming nilapitan ni Manang Rosa. Salamat naman sa Panginoon at ligtas kayo. Diyos ko, may sugat ka sa ulo, iha. Pinukpok po kasi ko ng baklang yan. Paano kayo nakatakas? Paano kayo nakalabas? Aba, malay ko. Hindi ko alam kung sadyang tanga lang ang mga biniktima mo dahil hindi sila nakalabas o mas tanga mga bangkay na tinago mo sa loob dahil hindi naman nila kami kinain. Hindi nga kami hinabol eh. Oo nga pala, ang mabuti pa, patayin ko na sila nang tuluyan ng makapagpahinga. Tutal mga bangkay na rin naman sila eh. Wag! Wala kang karapatang saktan sila! Hindi mo sila mapipigilan, Don Fidel. Minahal kita, Edgar. Bakit hindi mo man lang ako matulungan sa bagay na ito? Bakit kailangan mo kong pagtaksilan? Dahil matagal na kami nagpabulag sa'yo. Kinula mo ang lahat ng naliligaw na dayo sa lugar na to. Gumagawa ka ng mga kababalaghan pero ako naghahanap ng paraan para makalusot ka sa batas. Tama na ang pagtatakip ko sa'yo. Hindi ka na nakakaawa. Hindi na nga nagpapigil pa si Tala. Gigil na kinuha niya ang isang baseball bat at sinalubong sa may pinto ang isa sa dalawang bangkay na nabuhay, ang mas bata sa kanila. Kayo ang dahilan kung bakit kami kinulong ng baklaan yung kamag-anak sa basement eh. Mga hayop! Wag! Pakiusap! Wag niyo silang sasaktan! Wala ka nang magagawa, Don Fidel. Ginising mo ang halimaw sa loob ni Tala. Kapag nagwala siya, hindi mo na mapipigilan pa. Kung ganon, mas mabuti na rin patayin ko na lang kayong lahat lalo ka na, Aling Rosa! Dahil hindi mo kayang kumbinsin ang anak mo na mahalin ako! Hindi ko magagawang maniobrahin ang puso ni Edgar! At hindi rin ako papayag na saktan mo si Manang Rosa. Nawala na ang pagkahilo ko nung mga sandaling yon, kaya nagawa kong sunggaban sa ikalawang pagkakataon si Don Fidel. Ngunit bago ko pa man siya masaktan, umusal na siya ng mga lingwaheng tila ba may kinalaman sa kakayahan niyang kumulam. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo! May karamdaman na darating at babagsak sa katawan mo, Rian! Hindi ako natatakot sa kulam, Don Fidel. Hindi na yan ang sisira sa buhay ko dahil matagal mo na itong winasak. Nagsisisi ako na hinayaan ko kayo makapasok sa buhay ko. Masahol pa kayo sa halimaw! Ikaw ang halimaw, Fidel! At dahil sa pinakita mo, mapipilitan na akong gamitin ang kakayahan ko sa'yo! Itinaas din ni Manang Rosa ang kanyang kamay at ipinatong sa ulo naman ni Don Fidel. Hindi ko alam kung nagsasalita ba siya o nagdarasal dahil kakaiba ang mga katagang binabanggit niya. Mas may bigat at laman. Tila ba mga orasyon na kayang sumira ng isang buong puwersa. Maya-maya pa, naggagantihan na sila ni Don Fidel at Manang Rosa ng mga banyagang kataga. Nagdurugo na rin ang ilong ni Don Fidel pero hindi pa rin siya sumusuko. Talagang lumalaban pa siya at ipinapakita sa amin na hindi siya nasisindak. Nang lingunin ko naman si Tala, bagsak na ang kanyang kalaban ngunit buhay pa. Paulit-ulit na lang niyang hinahampas ng baseball bat ang kawawang bangkay hanggang sa lumabas naman ang isa pa. At talagang matapang ang nanay mo, Don Fidel, ha? Lumabas din siya! Wag! Wag ang nanay ko! Hanggat nabubuhay ang mga kagaya nila, mananatili kang masama, kaya mas mainam nang walang matira sa kanila. May mas mainam na paraan para masugpo sila, Tala. Kaya wag mo na munang patayin. Igagapos muna natin sila. Rian, halika. Si nanay, alam niya ang gagawin sa mga mangkukulam na yan. Alam niya kung paano sila susugpuin. Inalalayan ako ni Kapitan Edgar para makatayo. Kahit nangihina, nagawa ko naman na tumulong sa paggapos sa dalawang bangkay.
Tama nga siya eh. Hanggat hindi namin masusolusyonan ang problemang ito, hindi pa rin mamamatay ang mangkukulam. Sige, isama na natin sa kanila si Don Fidel. Anak, kunin mo na ang lubid. Hanggat kontrolado pa ng hipnotismo ko ang galaw ng kanyang katawan, pwede pa natin siyang pagtulungan. Mabuti pa nga. Tala, hilahin mo rito ang 2 mangkukulam. Bakit igagapos pa? Mas mabuti nang mamatay na sila. Hindi nga sila mamamatay kapag ganitong simpleng saksak lang ang matatanggap nila. Kailangan nilang sumailalim sa isang ritual. Tama si Rian, iha. Kailangan natin silang basahan ng orasyon galing sa libreta. Sige, sasang-ayon ako dyan. Halos magwala si Don Fidel habang hinihila namin sila at ginagapos. Sinusubukan pa niyang iiwas ang kanyang muka sa mabahong amoy ng kanyang mga kamag-anak na mangkukulam, ngunit wala naman siyang magawa. Mabaho ba, Don Fidel? Sige, dahil matigas ang ulo mo at mahilig kang mambiktima ng kapwa naming babae. Hala, sige, langhapin mo ang masangsang na amoy ng mga babaeng kinain ng nanay mo at ng kapatid mo. Wala kayong hiya! Talagang sumusobra na ang kasamaan ninyo! Wala na kayong alam gawin kundi ang abusuhin ng pamilya ko! Wala kayong ipinagkaiba sa mga taong pumatay sa kanila noon! Sila lang naman ang may kasalanan sa inyo eh. Pero kung makapandamay ka, matindi. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas, pumapatay ka pa rin. Ginagawa ko lang naman to para mabuhay na lang tuluyan si mama at ang kapatid ko. Hindi sila nabigyan ng pagkakataong makasama ko ng mas matagal. Dati nang masama ang pamilya mo kahit pa inapi sila ng kabit ng ama mo. Ilang tao na ba ang pinatay nila sa pangkukulam? Ilang tao na ang nagdusa at nasaktan dahil sa kagagawa nila? Ilang tao na ang nawalan ng pamilya dahil sa kasamaan nila? Hindi namin ginusto ang pangyayaring yon. Sa pangungulam lang kami nagkaroon ng halaga. Kaya wala kang magagawa kung yun ang pinasunod nila sa amin. Hoy Don Fidel, matanda ka na. May sarili ka ng isipan na pwedeng magdesisyon. Alam mo na ang tama at mali. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang subukang magdahilan pa ng kahit na ano. Ito na ang huling pagkakataon na gagawa ka ng kasamaan, Don Fidel. Minana ko ang pangungulam mula sa mga ninuno ko. Ito lang ang nagsilbing kakampi ko sa mga panahong aping-api ako ng mga tao. Tama ka, minana mo nga. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang ipagkalat ang lagim mo sa ibang tao. Tama na, wala ka na sa lugar. Hindi na namin pinakinggan si Don Fidel nang magsisipa siya sa kanyang kinaroroonan. Nagsimula nang maglabas ng mga gamit si Kapitan Edgar. Mga gamit na ayon sa kanyang ina, gamit sa panggagamot at pagtataboy ng masasamang espiritu. Anong gagawin ninyo? Ano? Sisimulan na namin ang pagtataboy ng kapangyarihang itim na inilagay mo sa mga bangkay kaya sila nabubuhay. Halika Rian, umatras tayo. Isasagawa ni nanay ang orasyon. Anong mangyayari sa kanya pagkatapos? Yan ang hindi natin alam, Tala. Magtiwala na lang tayo. Kailangan din kasi nating hayaan ang ginang. Huwag kayong mag-alala. Isang mananambal si nanay. Babaeng bersyon ng albularyo. Marami na siyang natulungan, lalo na mga kababayan natin. Sobrang dami na rin kasing nakulam si Don Fidel sa bayan. Ilan sa kanila, nagkasakit na malubha, nahirapan sa paghinga at namatay. Yung iba naman, tinubuan ng mga butlig sa muka, nagsugat at nagnana. Hanggang sa maging nakasisindak na karamdamang wala nang matinong gamutan. Literal na masama si Don Fidel. Umaastang lalaki pero bihis babae naman. Akala ko pa naman, makakamit na natin ang kapayapaan kapag pinili nating tumira sa malayong lugar. Hindi pala, mas lalala lang ang kalagayan natin dahil pinagplanuhan pa pala tayong patayin ng taong akala ko pwede nating lapitan. Napayuko din si Tala dahil sa labis na kalungkutan kagaya ko. Simple lang naman ang pangarap namin eh. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan magdusa pa kami. Kahit noong nasa Maynila pa lang kami, produkto na kami ng malas na sitwasyon. Gayunpaman, nasaksihan namin kung paano isagawa ni Manang Rosa ang ritual. Nanlaki ang mga mata ko nang manginig si Don Fidel at tila ba sinasapian. Hirap na nagkikikisay at tumirik pa ang mga mata. Kalaunan, tumingala si Don Fidel at nagsuka.
Kulay itim na likido ang kanyang inuluwa, kaya naman gulat na gulat ako nang makitang nagkalat ito sa mukha niya. Kadiri, daig pa ni Don Fidel ang maging isang pusit. Iyan ang parte ng kapangyarihang itim niya. Sinuka niya sa tulong ng orasyon ni nanay para mabawasan ang kakayahan niya mangulam. Tignan niyo ang dalawang bangkay oh. Hindi ba't dahan-dahan na silang nangihina? Oo nga no, kakaiba. Astig naman pala si Manang Rosa. Pakawalan niyo na ako. Hindi na ako mananakit ng kapwa pangako. Maawa kayo sa akin. Maawa? Bakit sa tuwing naririnig mo ang mahihinang iyak at ungol ng pagmamakaawa ng bawat biktima mo, pinakikinggan mo ba sila? Hindi. Bakit ko sila pakikinggan? Ako ba? Nung nahihirapan, pinakinggan ba nila ako? Hinayaan nila akong magdusa. Kami ba may kasalanan sa'yo? Wala rin naman, hindi ba? Oo, inaamin ko. Mga takas kami sa bilangguan. Pero hindi namin ginusto ang lahat ng nangyayari sa buhay namin. Sa halip na sumagot, umatungal ng kay lakas si Don Fidel. Para siyang natatanggalan ng lakas, kaya naman halos hindi na siya makagalaw. Unang lumaylay ang katawan ng dalawang bangkay na kasama niyang nakagapos. Mas lalong lumakas ang iyak ni Don Fidel. Mama! Wag! Marami na akong pinagdaanan para mabuhay ang mama ko. Pakiusap, ibalik ninyo ang mama ko. Maawa naman kayo. Huli na, Don Fidel. Ang mga sinapit nila ngayon, kabayaran ng kasalanang ginawa mo noon pati na rin sa amin. Hindi nyo sila kailangang idamay. Damay? Dahil nga sa kanila kaya ka gumawa ng kasamaan, hindi ba? Naging kasangkapan ka ng kadiliman. Nalungkot man walang nagawa si Don Fidel kundi ang tumangis na lamang. Ako man, nakaramdam din ng awa. Kaso lang, pinipilit kong wag na itong ipakita. Tutal naman, paniguradong matututo na si Don Fidel sa mga kamalian niya. Rian, naaawa ka ba sa kanya? Oo, naaawa ako sa kanya. Kaso lang, maraming kasalanan si Don Fidel eh. Malay nga natin, may mga tinatago pa pala siyang lihim sa mansyon na ito na dapat nating malaman. Sana lang wala na, no? Kasi hindi ko na kayang makakita pa ng kahit na anong klase ng bangkay sa loob ng mansyon. Kawawa naman ang mga taong naging biktima niya, no? Hindi man lang sila naiuwi sa kanilang pamilya. Hindi man lang sila nabigyan ng maayos na libing. Hindi sila napagluksaan. Alam mo, Tala, dahil sa mga sinapit natin ngayon, marami akong napagtanto. Ano naman yun, Rian? Ano kaya kung magsimula na lang tayong magbagong buhay sa malinis na paraan? Sumuko na lang tayo sa pulis. Sumuko? Nadiin nga tayo sa mga kasalanang hindi naman natin ginawa, hindi ba? Alam ko, pero mas okay na yon kaysa maging biktima tayo ng kasamaan ng iba, hindi ba? Tama si Rian, Tala. Alam nyo, mas iikli ang sentensya nyo kapag pinili nyo sumuko at magpakabuti sa bilangguan. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko naman kayo eh. Hahanap ako ng magaling na abogado para mapatunayan ang pagiging inosente ninyo. Napaiyak ako sa sinabi ni Kapitan Edgar. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang ipangako sa amin ang bagay na yon sa kabila ng kaalamang muntik pa naming pagtaguan ang kanilang lugar. Napalingon ako kay Manang Rosa at Don Fidel na noon ay humihikbi kahit nawalan na ng malay. Tama ang anak ko, iha. Pwede namin kayong tulungan. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Umasa na lang tayo na mabibigyan ng katarungan ang nangyari sa inyo. Seryoso ba talaga to? Paano kapag tuluyan na nga tayong hindi makalabas? Wala tayong dapat nakatakutan, Tala. Nakikita mo naman si Don Fidel. Matagal na niyang ginagawa ang bagay na ito. Mangulam ng mga inosente. Akala natin wala ng pag-asa at hindi na makakamit ang hustisya. Pero kita mo naman, sa tulong nila Manang Rosa at Kapitan Edgar, nagkaroon ng kaayusan ng mga nangyayari sa sarili nilang baryo. Isipin din natin ito sa ating mga sarili. Hindi ko kayo pababayaan, Rian. Sa maikling panahon na kasama kita, umahanga na ako sa iyo. At umaasa ako na matutugunan mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Sa totoo lang, kinilig ako sa mga sinabi ni Kapitan Edgar. Ako man ay humahanga na rin sa kanya. Sa taglay na kakisigan at kabaitan ni Kapitan Edgar, imposible talaga na walang babaeng makapansin sa kanya.
Isa pa sa nagustuhan ko sa lalaki, hindi man lang niya ako hinusgahan. Hindi siya tumitingin sa kung ano ang pangit na katayuan at pagkatao ko. Ang mahalaga sa kanya, nakahanda akong maging isang mabuting tao. Ano na, Tala? Papayag ka ba? May magagawa ba ako? Magkaibigan tayo. Magkaibigang pugante, tumakas sa bilangguan. Sa tingin mo nakakatawa? Kung banggitin mo ang katagang pugante at tumakas, parang nakikipagbiruan ka lang ah. Alangan namang iyakan ko yon, totoo naman. Nagkasundo na kami ni Tala na sumuko at kay Kapitan Edgar namin ginawa ang bagay na yon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak nang kausapin niya ang mga pulis na humuli sa amin at ikinuwento ang di umano ay kabayanihang ginawa namin sa bayan nila. Bakit mo naman ginawa yon? Para good record din kayo rito. Kapitan, maraming salamat po sa kabutihan niyo sa amin ng kaibigan ko ha. Tatanawin namin itong malaking utang na loob. Sa'yo din po, Manang Rosa. Maraming salamat sa mga tulong at pagmamalasakit niyo sa amin. Huwag kayong mag-alala, Iha. Dadalawin namin kayo. Ngumiti ako at niyakap ng mahigpit si Manang Rosa. Nang isakay na nga nila kami sa mobil na magdadala sa amin sa bilangguan, kinawayan pa nila kami. Kagaya nga ng ipinangako ni Kap, tinulungan niya kami. Naghanap siya ng abogado na kaya kaming depensahan at ilabas ang tunay na salarin. Kahit papaano, naging okay naman ang pagbalik namin sa bilangguan. Wala nang riot o pataasan ng pride sa mga kapwa preso. Sa totoo nga niyan, inabala kami ng mga jail guard sa pagtatanim ng bulaklak sa malapad na lupaing sakop ng bilangguan. Alam mo Rian, buti na lang talaga nakinig ako sa'yo no? Kasi magaan na ang loob ko ngayon eh. Kampante ako na may tutulong na sa atin. Tama ka, at pagbubutihin din natin dito para naman mas lalo pang umikli ang sentensya natin. Sana nga Rian, gustong gusto ko na kasing makasama ang pamilya ko eh. Ako naman nais kong umuwi ng probinsya at balikan ang pangako namin ni Kapitan Edgar. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Mabait naman si Kap eh, lalo na yung nanay niya. Isang araw, hindi ko inaasahan na may dadalaw sa amin sa bilangguan. Si Don Fidel. Panlalaki na ulit ang suot ng lalaki. Bagaman may nakakasamang tikwas ng labi ang kanyang pagsasalita, alam kong may nakuha rin siyang aral sa sinapit niya. Inilibing na rin niya sa wakas ang kanyang kapamilya. Ipinangako niyang hindi na kailanman gagamitin ang kapangyarihang itim para gumawa ng kababalaghan. Halos mapaiyak pa nga ako nang makita kong nagiging okay na rin siya at maayos ng kausap. Iha, gusto ko sanang humingi ng tawad sa nagawa ko sa inyo ng kaibigan mo. Munti ko na kayong ipahamak. Pero hindi ko naman talaga ginusto mga bagay na yon. Sana maintindihan mo ko. Don Fidel, pinapatawad ko na po kayo. Tsaka alam ko naman na hindi nyo na uulitin ang bagay na yun eh. Mabait po ang Panginoon. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Nagawan ko na nga kayo na masama pero mabait pa rin kayo sa akin. Yun naman po talagang dapat, hindi ba? Para mas lalong maiparamdam ko kay Don Fidel na gumagaan na ang pakiramdam ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Nakakasigurado ako, mas magiging mabuting tao pa ako at hindi na kailanman lilihis ng daan. Umaasa rin ako na ganun din ang gagawin niya. Ganyan naman po talaga ang buhay eh. Sa tuwing nagkakamali, deserve nating magbago. Tama ka, Iha. At nahihiya ako sa mga ipinakita kong ugali sa inyo. Hayaan mo para makabawi. Tutulong din ako para sa mas mabilis ninyong paglaya. Kayo ni Tala. Hala, talaga po Don Fidel? Naku, salamat po ha. Sorry nga po pala sa ginawa ko sa pamilya mo. Huwag nyo nang isipin yon. Ginawa nyo lang naman ang nararapat. Tsaka, nabulag talaga ako ng galit dati, kaya hindi ko nakontrolado ang sarili ko. Napakabait nyo naman po, Don Fidel. Maraming salamat po sa lahat ng tulong. Ngiti lang ang iginanti sa akin ni Don Fidel, ngunit alam kong naglaho na ang galit at puot sa kanyang puso. Gayon na lang ang tuwa ko nang buksang muli ang aking kaso at nagkaroon ng masusing imbestigasyon. Nalaman kong umupa ng isang private investigator si Don Fidel at nalamang inosente nga talaga ako.
Kalaunan, sabay pa kaming nabigyan ni Tala ng parol. Sa bayan nila Don Fidel pa rin kami umuwi at naging isang pamilya kami kasama nila Manang Rosa at Kapitan Edgar na ngayon ay naging asawa ko na. Naging masaya ang pananatili namin sa probinsya at nangakong hindi nasasayangin ang buhay namin magpakailanman. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout. Shoutout po kay Bryson Victoria, kay Normita Legaspi, kay Jeric Obedencio na pinuno po ng heart emoji ang comment niya. Salamat po. Hello din po kay Fearly Abenohar, kay Rena Obalde, kay Jennifer Hubasan Vlog, kay Evangeline Cruz, kay Edeline Kapampangan, kay Rowena Ramos at sa pamangkin niyang si Andrea Shea Ramos. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Elizabeth Orebia, kay Red Clavel Asumi na napakaganda nating listener from Japan. Hello po ma'am. Hello din po kay Marivic Gabe, kay Mangyan Vlog from Saudi Arabia, kay Mary Jane Flores Rico. Hello din po kay Jonah naman at sa Nunez family. Happy listening po sa inyo sa Misamis Occidental, kay Kala Chuchis, kay Nanay M. Stevie, kay Deresa Dominguez. Shoutout din po kay Lilin Survilla Mekairan, kay Valerie Joy Nadal, kay KKK o kay Roma na idol ang BTS, kay James Baniel at sa Baniel family. Happy listening po sa inyo. Hello din po kay Monet Rivera at sa tropang laging gutom na sina Nerissa Salvador, kay Aliana Marie Estacio at kay Net at Rasmin Benito na avid listener po natin habang nagbe-bake sila. Salamat po sa pakikinig nyo dyan. Shoutout din po kay Irish Lisay, kay Maria at Lobemen Lisay. Hello din po kay Rasheen Medrano, kay Judes Edulyantes, kay Ian Ramirez at kinabambam Jillian at Nika. Hello din po kay Haru Girl, kay Tatay Segundito Tilan. Belated happy birthday po Tatay. Shoutout din po kay Sherilyn Coronacion, kay Benny Ocampo, kay Rida de la Cruz, kay Lynn Mesa, kay Catherine Bolivar, kay Jane San Lorenzo from Morocco. Hello din po kay Grace Caballero, kay Jillian Gubampa at kay Dennis Suliman na nakikinig daw po habang gumagawa ng tart. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag din po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po malaman ninyo kung may bago tayong upload, pindutin lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita at para ma-update po kayo. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.